Maagang nawalan kahapon ng power dito sa amin. Alas 5 pa lang ng umaga. Pero buti na lang din at ngayon, nag-i-inform na sila ahead of time. Kaya mas nakakapag-prepare na tayo ng mga kakailanganin natin bago mawala yung power. Lalo na kung may mga anak tayong maliliit pa, mas lalong mahirap mag-alaga pag walang power. Irritable sila. Tapos wala pang tibing pwedeng mapaglibangan para mapanooran nila. Kaya ito din ang isa sa magandang dulot ng social media. Mabilis mong nalalaman ang mga balita. Nakakapag-recharge at full charge na tayo ng mga cellphone at rechargeable na electric pan. Tapos nakakapag-ipon na din tayo ng tubig na pampaligo at pangluto, lalo na kapag wala tayong poso. At iisa lang ang pinanggagalingan na supply ng power, ng tubig at ilaw nyo gaya namin. Kaya damay-damay once na mawala ang power. Pero buti na lang at may poso pa din kami para pang emergency. Ang nakalagay sa schedule, 5 o'clock AM to 7 o'clock PM. Pero buti na lang dito sa amin, bumalik ng mas maaga ang power. Alas 5 pa lang ng hapon, meron na. Pero wala kami sa bahay kahapon dahil inaya ako ni kapatid na mag-stay sa isang hacienda malapit dito sa amin at kumuha kami ng tigisang room. Pag check-in nga namin sa casa namin, isinunod naman sa amin yung welcome drinks. Tapos, nagpahinga lang kami ng konti at nung sinabi sa akin ni Gray na nagugutom na raw siya, nagpunta na kami sa restaurant nila na kadugtong lang naman ng kwarto namin para umorder at kumain ng agahan. Tosilog at spam silog nga ang inorder ko para sa aming tatlo. Natuwa naman ako dahil nagustuhan ng dalawa yung inorder ko, kaya naubos namin at walang nasayang. At pagkatapos namin kumain ng breakfast, bumalik na uli kami sa kwarto namin para magpahinga ulit dahil mamaya lalabas na kami para libutin yung haciendang pinag-stayhan namin. 30 minutes away from home lang to sa amin. Kaya tipid na kami agad sa gasolina. At dahil nga summer ngayon dito sa Pilipinas at sobrang init mag-stay sa bahay nang walang power, kaya napapayag niya ako. May hirapan tong dalawang bata, lalo na tong si Blue, hindi makakatulog ng tanghali. At after naming makapagpahinga ng konti, nagpunta na kami dun sa may view deck nila kung saan nandun ang swimming pool. Pero mamaya pa kami maliligo, chinek lang muna namin. Pagkayarin namin sa pool, sinunod naman namin puntahan yung mga bike. Ayan lang yung casa namin, halos katabi lang namin yung playground kaya malapit lang. Kaso nung time kasi na yan, ang init pa sa playground kaya inuna na namin dito. Ang kaso lang, may bayad pala to. Pero hindi ko na rin itinuloy i-rent dahil ang bilis lang naman nagsawa ni Gray. Wala pa atang 3 minuto, gusto nang bumaba at natatakot na baka matumba daw siya. Ito nga ang first time naming labas na mag-iina na kami lang 3. Although kasama namin sila Eser pero hiwalay din naman kami ng kwarto. At saka solo ko lang talaga yung pag-aalaga sa dalawa ngayon. Walang lolo at lolang nakaalalay. Mahirap pa din pero I'm proud na nakaya ko. Si Gray kasi nauutos-utusan ko na kaya napapakinabangan na siya sa ibang bagay. Kaya lang, siyempre kailangang utu-utuin muna bago ako sundin. Buti nga din at sakto yung mga dinala niyang laruan dahil wala sa isip ko na may pre-access nga pala kami sa pool, lahat ng mga naka-check-in. Nung time na yan, solong-solo nga namin dahil kami ang kauna-unahang dumating. 7 o'clock AM yung check-in namin at saktong 7 nga nandyan na kami. Nung una, ayaw pang lumusong ni Gray dahil natatakot pa kahit na ang babaw lang naman sana. Ang tagal niya pang inalis yung takot niya bago tuluyang lumusong. At ganun din naman itong si Blue, pareho sila. Pero nung tumagal na, mga mayayabang na, ayaw na magpahawak. Marunong ba kayong lumangoy? Kasi nung high school ako, ang dalas-dalas din naman namin mag-set ng swimming ng mga kaibigan ko. Kaya lang, hindi ako talaga natutong lumangoy. Ang hina din kasi ng loob ko. Tapos, ang dalas ko pang mapulikat. Kaya pagka ang mga pupuntahan namin, resort o kaya naman beach, kabilang ako sa mga 90% outfit at 10% swimming. Bukod dyan, wala din naman akong pagmamanahan sa parehong magulang ko. Si mama hindi marunong, si papa hindi rin. Kaya nung bata ko, wala na agad magtuturo sa akin kung paano lumangoy. At ayan na nga si Blue, nagsosolo na.
Ayaw niya nang magpahawak ng kamay. Mga mahigit 1 oras din kaming nagbabad dyan sa pool. Tapos maya-maya pa may dumating na rin na mga guest na naka-check-in din. Pero saglit na lang kaming nag-stay at inaya ko na rin si Gray dahil inaantok na ako at saka pagod na ako. Buti na lang din at madali ko lang siyang naaya. Kaya pagbaba namin, doon na kami dumiretso sa may shower room. Tapos, nung nakaligo na kaming 3, bumalik na kami sa kwarto para magpahinga ulit. At mga bandang 3:00 naman nung umorder ako ng tanghalian namin. Diyan ko na pinadeliver sa may harapan namin para dyan namin kainin. Kalderetang baboy nga pala yung in-order ko na yon. Tapos nagpahinga lang uli kami ng konti tapos hinintay namin bumaba na yung araw dahil may isa pa kaming gagawin. At yan nga yun, ang maglaro sa playground na kanina pa sa akin kinukulit ni Kuya. Day tour nga lang pala tong inavail namin na to. From 7 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Gagawan ko nga pala ng separate na upload yung hacienda nila para mas detailed kong masabi sa inyo yung mga information na gusto nyong malaman din. Kaya kung mapapansin nyo, purong kami lang 3 ang madalas na maglikot dyan sa mga video ko. Late na rin kaming nakakain ng tanghalian dahil anong oras na din kasi kaming nag-umagahan kanina. Kaya yung lunch namin na yon, tuloy merienda na din. 2 room type lang nilang maipapakita ko sa inyo. Bali yung sa amin, casa. At yung kila Esan naman, kasita. Pero yung sa kanila, makikita nyo na rin mamaya, napahapyawan ko ng kuha sa video ko. Pero yung sa amin lang ang may maayos na kuha simula nung hindi pa nagugulo hanggang sa magulo-gulo na. Konting minuto na nga lang ang hinihintay namin dyan dahil malapit na rin kami mag-check out. At sa tingin ko, mas maganda siguro dito kapag natapos na ang tag-ulan para mabuhay ulit yung mga namatay na damo. Summer pa lang kasi ngayon, kaya madalang pa ang ulan. Kaya kung mapapansin nyo, yung paligid medyo dry. Nag-uubos na lang talaga kami ng oras nung time na yan. Tapos yung mga gamit din namin, naayos ko na. At ayan na nga yung itsura ng kanilang kasita. Bali, simpleng-simple lang. Triangle lang siya na merong toilet sa loob. Isang bed, saka isang maliit na table para pagkainan nyo. Tapos, ayan naman yung itsura ng harap ng kasa namin. Medyo may kalayuan din ng konti dun sa mga kasita nila. At dyan sa area namin, kami ang mas malapit sa pool. So, sa next upload na lang yung pool details ha. Abangan nyo. Salamat ulit. Bye for now.